4 na lap, lagi siyang lap winner. So yun lang yung inaasa namin. Sabi namin at least third overall na tayo. Sure bull na tayong third overall. Tuwang-tuwa na kami. Nag-lock yung isang contender, kaso lang cut-off na. So ang nangyari, siya yung number 1. Yung ginagamit ko, Vitaboli, binibigay ko, depende sa lap. Kasi nagbibigay kami third lap na talaga. Magandang hapon mga kalapatids. Ako nga pala si Howard Villarin, aka Wiwitlop ng Dasmariñas, Cavite. Yo, siyempre bago ulit natin simulan tong video to yan, shoutout nga pala sa Immuno Booster. Thank you. Salamat sa Immuno Booster. Yon, sir, pwedeng makita yung nanalo mong ibon ngayon. Sige pa. Yon, tara, let's go. Ito po yung nanalo ko ngayong Norte sa CSWRTC. Ito mga kalapatid, so. Anong bloodline na to, Boss Wiwit? Anak ni Tulfo, cross sa DQ line ni Gary Lagumbay. Pwedeng malaman, sir, anong mga naging achievements ng ibon na yan? First overall champion, YB category at saka all bird category. First overall sa 6 laps. First overall sa triple crown. Multiple pulling winner, triple one hit winner. Mga area sa bulihan. Sa club ni Gerald Mondero, first overall din siya, 8 laps. Tapos mga area pooling. Yun. Marami siyang hinakot. Grabe, marami palang hinakot to mga kalapatid, so. Anong gender nito, sir? Babae po siya. Hen pala to. Adi, sir, nung kinakarera mo yan, binigyan mo ng asawa? Nung una meron siyang asawa, first lap. Kaso lang, yung asawa niya, nawala. Tapos, nagkarera siya 2 lap. Wala siyang asawa. Tapos, third lap ata yun, 4th lap. Kusa siyang nagpares. Dito sa, yung sa 4th overall ko sa CHPA, sila mismo nagpares, kusa silang nagpares. Oo, yun ano. Oo. Kamusta naman yung speed niya, sir, simula first lap? Yung first lap, napakahirap. Ilan lang yung nag-clock nun. Ilang libong ibon. Hindi ko alam kung ilang libo yon. Wala akong paklak sa 6 na entry ko. Wala akong paklak. Adi, sa madaling salita, cut off pala yan, sir. Cut off siya nung first lap. Saan ang release point nun, sir? Santa Fe. Puro smash kasi napakahirap ng karera ngayong Norte. Grabe. Tapos second lap, nagpang number 38 siya. Tapos third lap, nag-lap winner na siya. Tapos 4th lap, last lap ng Motor Cup, 0 clocking. Sumunod na lap, Gataran, second siya. Tapos Santa Ana, lap winner siya sa Young Bird. 4 na lap, lagi siyang lap winner. 1, 2, parang nandyan lang siya pumipesto. Oh, gusto mo kalapatid, so. Habang nalayo, lalong natulin, sir, ano? Hindi ko nga ito inaasahan na ganun katulin siya nung derby kasi nung training, kulilat to lagi. Lagi siyang hindi naman mabagal, hindi rin matulin. Sakto lang yung uwi niya. So, hindi ko inaasahan. Pero sir, nung bago mag last lap, anong ginawa niyo preparation bago ikarga? Wala naman akong binago mula first lap hanggang last lap. Ganun pa rin. Wala akong binago talaga. Bali yung sistema kong ginamit kasi, yung turo sa akin ni Chris Malinis. So yun ang ginamit ko. Tapos meron akong, kasi binigyan niya lang ako ng parang may sinabi niya lang sa akin. Yung ibon mas maganda, mas magaan. Buo yung katawan, bilog. So, yun, may ginawa lang ako na paraan, kumbaga, para ma-achieve ko yung magaan niyang katawan, pero buo. Pero yung buong sistema, yung turo sa akin ni Chris Malinis, yun ang ginawa ko. Yan. Congrats kay Boss Wiwit. Pero sir, gaano ka kasaya nung dumating yan, nung galing last lap? Siyempre, kahit naman sino, sobrang saya. Hingal na hingal nga ako kahit nakaupo lang ako sa sobrang saya. Hindi ko siya nakitang bumaba kasi umakyat ako dito. Bali umakyat ako dito, sumisilip ako doon kasi nakita na namin na may nagpa-uwi na si Jack Club. Kilala ko yun eh. Sa tuwing ilang beses yun, nagpapaklak siya, darating ang ibon ko. So parang lagi magkasama ibon namin. Nung nakita namin may nag-clock na si Jack Club at saka isang fancier, sabi ko kay Gary,
Gar, akyat na ako kasi doon kami sa may ilalim ng puno nag-aabang. Sabi ko, akyat na ako dito. So pag akyat ko dito, tumungtong pa ako dyan, sumilip ako doon. Habang pagbaba ko, sumigaw si Gary, nandiyan ang ibon. Pagtingin ko, nasa landing board na siya. Tapos, sabi ko, ay, di ko man lang nakita. Di ba yung pinakamasarap na feeling, yung makikita mo umiikot pa yung ibon mo. Pagtingin ko, nasa landing board na siya. Natataranta ko, yung ibon niya, 1 minuto mahigit bago to pumasok. Kasi parang natakot siya sa akin dahil 6 days kami hindi nagkita. Dahil nagbakasyon nga ako. May pinuntahan akong ibang lugar. So si Gary ang nag-asikaso. Nung dumating siya nung last lap, ako nag-stick. Takot na takot siya sa akin, ayaw niya pumasok. Ini-stick ko, ayaw niya pumasok. Sabi ni Gary, dahan-dahan lang, nandito na yung ibon. So yun, parang kinalmahan ko lang, saka lang siya pumasok. May 1 minuto bago to pumasok. Ang saya-saya namin, siyempre, napalive nga ako nun eh. Tapos chinek niya na sir yung ano, yung clocking. So, siyempre, chinik namin after 10 minutes. Kasi gano'n naman kami, pag nag-clock kami, chinik namin after 10 minutes kasi yung kubo, may 10 minutes delayed. So, pagtingin namin, pangalawa kami sa clocking. Tapos tinignan namin sa young bird category. Possible nga kami yung lap winner ng young bird. So, tuwang-tuwa na kami. Tuwang-tuwa kami nung time na yun kasi bago last lap, contender ibon ko pang number 3 tsaka pang number 4. Yung dumating to, ito yung number 3. Yung dalawang 1 and 2, live yun, live. Ito may butas to eh. Yun yung, hindi yung live pala kasi may zero clocking kami. Pero yun yung number 1, yung parte ng superset kasi sila nang nag-clock ng first lap. So, nung dumating to nung Santa Ana, tuwang-tuwa kami kasi hindi na kami maaalis sa third. So yun lang yung inaasa namin. Sabi namin at least third overall na tayo. Sure bull na tayong third overall. Tuwang-tuwa na kami. Hindi namin inaasahan na siya pa yung nung day na yon, chinik namin, hindi nag-clock yung number 1 and 2. Siyempre hindi naman natin lahat, hindi namin dinarasal na hindi sila mag-clock kasi hindi naman tayo ganun. Kung ano yung binigay ni Lord, eh yun lang talaga yung kung ano resulta. Yun, nung araw na yun, hindi nag-clock ng dalawang contender, 2 days race. Kinabukasan, yun pa, siyempre, babantayan namin kung nag-clock na o hindi pa. Nag-clock yung isang contender, kaso lang cut-off na. So, ang nangyari, siya yung number 1. Yan, congrats kay Boss Wiwit. Grabe no, buti na lang hindi na nag-lock yung number 1 tsaka number 2. Oh, medyo kinapos lang ng swerte pero overall pa rin sila. Ito mga kalapatid. So, edi sir, gagawin nyo ng breeder to. Oo, siyempre kasi kumbaga yung nanay kasi nito, first overall ng young bird at saka old bird category. Kaso lang na DQ. DQ kami, 2 minutes late kami nung nag-showbird kami kay Gary Lagumbay. Ito, nag-anak rin siya. First overall ng young bird at saka old bird category. Bumawi sa anak sir ano? Hindi na siya na DQ. So, gagawin namin breeder baka sakaling maglabas ulit. So, pero inulit namin yung breeder nito, yung parents, yung tatay at nanay niya, inulit namin yung pairing. Meron ng 4 ata or 6 na papisa kami doon. Boss Wiwit, baka may magtanong na viewers natin eh. Mag-out ka ba ng mga magiging kapatid na nung winner mo? Mayroon kaming planong yung pangatlo kasing clutch ngayon, hindi na aabutin ng, kumbaga late na sa norte. Balak namin kung may bibili, i-out namin. So, pwede. I-PM nyo na lang. Yan, congrats kay Boss Wiwit. Boss Wiwit, anong mga naging diskarte nyo nitong nagdaan na derby? Yung ginawa namin, pag derby na kasi, sa totoo lang, yung derby, hindi na kami nagtutos ng malayo. Tapos yung turo kasi sa akin ni Chris Malinis, nagpapalipad na ako pag derby, Wednesday o Thursday, depende sa uwi ng ibon. Tulad ng cut-off, siya ng first lap, pinalipad ko siya, medyo durugan, pinalipad ko siya Webes na. Nung pag maganda-ganda uwi niya, Miyerkules na ng hapon. So yun lang ang diskarte ko kasi importante sa akin yung recover talaga siya. Yun, tapos yung pagdating naman sa toss, wala na masyado. Dito lang, ang ginagawa ko, kasi itong ibon na to, pirausog lang. Kahit galing sa karera, lumilipad to ng isang oras. Walang force fly, 45 minutes lumilipad siya.
Ngayon, pag gusto kong batakin siya talaga, dito lang sa blue fly, pag nakaka 30 minutes na siya, pinapaliparan ko ng mga all bird, yung medyo matatanda dito. So tumatagal ulit. Tapos pag naka 50 minutes, yung mga bata naman, ang mga masisipag, yung minsan nakakalipat to ng may gitsang oras, so hindi ko na kailangan magtos. At least dito lang, medyo malayo sa disgrasya. Nung palayo na yung karera, yung bitaw ko na lang, dyan lang sa Cavite City. Yan lang. Sa umaga. Tapos sa hapon, paliliparin ko mga 20 minutes na lang. Ganun lang. Hindi na ako masyadong nagbubugbog sa ibon pag derby na. Dating ng recovery, syempre yung electrolytes gamit natin. Gamit yung Bilgasol. Tapos konting pahinga. Pinapakain ko. Tapos after 20 minutes, kumain na siya ng sneaky mix ni Sir Melong. Binibigyan ko na ng ideal pills. Tapos sa hapon, yung inumin niya, may halo ng probiotic. Yung gamit yung probiotic, yung more on natural kasi ako pagdating ng Monday, Tuesday, Wednesday, natural, more on organic ako. So ang gamit yung probiotic, yung Super Putik ni Boyong, Sir Boyong. Meron akong ito. Ito yung gamit ko yan. Ito yung the best na probiotic ni Sir Boyong. Super Putik. Yun yung gamit ko. So kasi yung napansin ko sa probiotic niya, parang hindi nagkakasakit talagang ibon, maganda pa yung ibon. Ay sir, baka may magtanong na viewers natin, baka may mga gustong sumubok. Saan ba pwedeng ma-acquire yan, yung super putik na yan? Sa mga gustong sumubok ng probiotic na super putik, i-PM nyo lang si Sir Boyong Acero Biernes. Ito yung kanya. Ito yung Facebook niya. Subukan nyo lang. Maganda. Ikaw sir, anong madalas mong ipabaon sa ibon mo pag bago ikarga ng drop? Yung ginagamit ko, Vitaboli. So, binibigay ko, depende sa lap. Kasi nagbibigay kami third lap na talaga. So, third lap, araw lang ng kargahan kami nagbibigay. Tapos ideal pills. Tapos, palayo ng palayo, last 2 laps, 2 Vitaboli na. Yun ang turo sa akin ni Boss Chris Malinis. Yung 2 Vitaboli, ideal pills. Tapos meron siyang binigay sa akin na powder. Martes at saka Webes binibigay ko yon. Walang pangalan powder lang. So tawag doon, ilalagay ko sa empty capsule. Yun ang lagi kong binibigay tuwing Martes at saka Webes. So yun ang mga pabaong ko. Yun, ay congrats kay Boss Wiwit. Boss Wiwit, tingin mo yung pinakang importante sa pagkakalapati para manalo? Unang-una syempre, sa totoo lang bloodline. Tapos bloodline, oras. Tsaka kailangan meron tayong pangbili ng mga pangangailangan ng kalapati, pagkain, electrolytes, mga vitamins. Pero oras talaga, kailangan may oras ka na natututukan mo yung ibon, na check mo sila everyday, bloodline. Tsaka dapat enjoy lang, walang away. Ako si Howard Villarin, aka Wiwit Love ng Dasmariñas, Cavite. I love this game. Yon, maraming salamat sa patuloy yung suporta mga kalapatid. Sa siyempre maraming salamat din kay Boss Wiwit yan sa walang sawang pag-welcome dito sa kanilang loop. Yan Boss Wiwit, baka pala may mga gusto kang i-shoutout dyan. Ayun nga pala, shoutout kay Boss Chris Malinis, kay Boss Jericho Dio Cruz, kay Roderick Bergonia, sa tropang Red Horse, Area C, Area G, sa tropang Santa Maria, kay Labos Eking, sa lahat ng core ng SIS WRPC. Tapos, shoutout kay Gary Lagumbay. Yun. Shoutout kay Mark. Shoutout sa lahat ng kalapatid sa Tacloban City. Lahat sa mga Tagalite. Lahat ng kalapatid na waray-waray. Shoutout sa inyo. Yan, shoutout sa inyo lahat. Ito, may mga kasama dito tayong bata, mga bataan ni Boss Wiwit. Ay, may shoutout daw. Idol, pa-shoutout kami Jericho Dio Cruz, pengi daw to kalapati. So yun, shoutout sa inyo lahat at syempre
Salamat sa patuloy yung suporta at abangan nyo pa yung mga susunod kong follow-up visit sa'yo na keep watching and God bless you all. Thank you.